Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, June 25 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ngayon po ay meron pa rin tayong dalawang bagyo na minomonitor. Merong nasa loob at merong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una ho nating aalamin etong Typhoon Francisco na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang mga pagkatala. Ang Bagyong Francisco po no ay huli pong namataan mga kamabayan alas 2 ng madaling araw ngayong Huwebes po, 370 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Ang kanyang lakas ay medyo humina na sa 120 kilometers per hour. Bagamat isang typhoon pa rin na category, mas hihina po ito sa mga susunod na mga araw bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito naman po, no, pagdating po mamayang hapon ng alas 2, ngayong araw din ng Huwebes, 560 kilometers northeast of Itbayat, Batanes ang magiging lokasyon niya. Dapat malaman natin yung lokasyon ng bagyo mga kababayan ha. At ito naman, lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco na may lokasyon po na 765 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Pagdating po ng June 26, ito po ay Friday ng alas 2 ng madaling araw at hihina po sa pagiging severe tropical storm. Bagamat ito pong bagyong Francisco no, ay hindi naman nagbigay ng matinding pinsala sa malaking bahagi ho ng ating bansa, pinalakas naman po niya o patuloy niyang pinapalakas ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Kaya nga yung ibang mga kababayan natin ang sinasabi, merong bagyong malakas itong typhoon na Francisco pero kahit kaunting pag-uulan, hindi daw po nakaranas ang kanilang mga lugar. So alamin natin mamaya, explain ko yung mga senaryo at mga dahilan kung bakit hindi nakaranas ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na heavy rainfall warning o outlook, dahil po sa Tropical Cyclone Francisco o Bagyong Francisco, ngayong hapon po no, ng Huwebes, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa parte po ng Batanes. Yan lang yung mga lugar na makakaranas po ng pag-uulan ha. At ito naman yung mga lugar na makakaranas ng ulan dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Heavy rainfall warning tayo ngayong hapon ng Huwebes na moderate to heavy rains ang aasahan natin na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Zambales, sa may Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at sa may Antique. Friday ng hapon hanggang sa Sabado ho ng hapon, meron tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Zambales pa rin po, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ngayon naman, dito naman tayo sa panibagong bagyo o tropical storm category na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang direksyon nito at kung ito ba'y papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, ito pong tropical storm na tinatawag ngayon na may international name na Higos. Kapag pumasok ito sa loob ng ating bansa, tatawagin po itong Gardo, no? At yun ipang 7 bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung huling namataan na meron pong lokasyon na 2,120 kilometers east of Central Luzon. Bagamat nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, tinitignan natin yung mga senaryo sa pagpasok nito sa loob ng ating bansa. Explain ko mamaya kung kailan ito papasok ng ating bansa. Ito yung may lakas no, bilang tropical storm na 65 kilometers per hour malapit sa may sentro at may bugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po ng bagyong ito na nasa labas ng ating bansa ay pa-west-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Doon po sa inilabas ng Pag-asa na tinatawag na Track and Intensity Forecast, ito pong bagyong Higos o tatawagin bagyong Gardo kapag pumasok sa ating bansa, ay nakikitang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Friday, June 26 ng alas 8 ng umaga. Pero saglitan lang ito, halos didikit lang ito ng konti sa ating pinakalinya, red line po ng ating bansa, and then lalabas din po agad ng ating bansa
bilang tropical storm. Hindi ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Kaya nga yung sinasabi ng iba, mas malakas daw na bagyo ito, no? Nakikita po natin sa update. Hindi po totoong mas malakas na bagyo. Tropical storm nga lang po ito, which is pag tropical storm, nasa category ito na bagyo, hindi ganoon kalakas ito. At wala rin itong magiging direct ng paglandfall at wala rin magiging direct ng epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero alamin pa rin natin yung mga magiging lokasyon ng tropical storm Higos sa mga susunod po na mga oras. So ngayong hapon po, ngayong umaga po ng Huwebes, ang magiging lokasyon po ng tropical storm na nasa labas ng ating bansa, 1,605 kilometers east of Northern Luzon po sa labas ng ating bansa. Ito yung sinasabi natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng June 25 hanggang sa June 26, magkakaroon nito ng lokasyon na 1,360 kilometers east of extreme Northern Luzon. Nasa 75 kilometers per hour pa rin ang magiging lakas po ng kanyang hangin. Ngayon, kahit po ito hindi pangamba para sa susunod na malakas na bagyo, sa pagkatala po kasi ng Pag-asa, simula July, no, ngayon ito malapit na ang July hanggang sa December o hanggang matapos po ang 2026, nasa siyam hanggang 13 bagyo ang posible pang mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya kinakailangan maging alerto at maging handa pa rin po tayo. Ngayon naman mga kababayan ko, ito pong habagat patuloy pa rin ang paglakas. At kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Francisco, patuloy pa rin lalakas ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman po, no, naglabas ang Pag-asa ng tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, at dito makikita nating mabuti yung magiging kaganapan o sitwasyon sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Sa June 22 hanggang 28, nagsimula yung nakarang araw pa, etong Typhoon Francisco ay lalabas ng ating bansa, no, sa pagitan po ng mga petsa na yan, at yung panibagong tropical storm nakita na natin. And then June 29 hanggang sa July 5 o sa first week ng July, may panibago na namang low pressure area ang madedevelop dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At ito namang tinatawag natin na tropical storm, pwedeng pumasok sa ating bansa o bumaba ng konti ang kanyang sirkulasyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi pa natatapos ng isang tropical storm o bagyo ang kanyang tinatawag na area of probability, patuloy pa rin po yang magbabago dahil merong sirkulasyon kasi ng hangin. Pasinin nyo itong bagyong Francisco at itong bagyong Higos, international name, wag po kayong malito. Mapapansin nyo yung pinakagitna o yung pinakasentro ng bagyo, patuloy pong nagsisirculate. Ngayon na-explain ko mabuti kung bakit hindi nagbigay ng matinding pinsala o epekto po ang Typhoon Francisco kahit ito ay naging super typhoon. Which is ngayon, ipagpasalamat natin na hindi na minsala ang bagyong Francisco kahit naging super typhoon. Maging thankful na lamang po tayo. Ngayon, explain ko mabuti, meron kasi tayong tinatawag na radius o yung sirkulasyon ng hangin ng isang bagyo. Pagka ang isang bagyo po ay nagsisirculate, merong mga warning lead time yan. Nagtaas ang Pag-asa ng signal number 1, lalo na sa extreme Northern Luzon, nung mga nakarang araw pa. Yun ho merong natawag na 36 hours na warning lead time. Ang radius o yung nakapalibot extension o buntot ng bagyo hindi humahampas sa ating Philippine landmass o sa kalupaan ng ating bansa, kaya hindi nararamdaman masyado ang kanyang epekto. Do merong mga pag-uulan sa hapon, pero dahil naman yun sa enhanced southwest monsoon o enhanced habagat at hindi masyado dahil sa epekto ng trough o extension ng Bagyong Francisco. Ang pinakamalakas na epekto po ng Bagyong Francisco, yung pinakasentro o pinakagitna niya, which is wala naman po talagang tinamaan ng pinakagitna o pinakasentro ng bagyo dahil wala itong landfall scenario o hindi ito naglandfall sa kalupaan po ng ating bansa. Kaya wag ho kayong magtaka dahil nasa katubigan po ng ating Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco, kaya hindi po yan nagbigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ito naman pong panibagong bagyo na tropical storm Higos, hindi rin ito magbibigay ng mga pinsala o mga pag-uulan, pero asahan nyo, posible nitong palakasin din ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ho ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman, sa tinatawag natin na forecast weather condition mga kababayan, ito po, sa Luzon o buong Luzon po, mostly magiging cloudy skies pa rin ngayong araw po ng Huwebes na may scattered rains and thunderstorms
ang mga lugar po sa area po ng Metro Manila sa may Luzon dahil po sa tinatawag natin na enhanced habagat o southwest monsoon. Sa may Northern Luzon, ang Bagyong Francisco ay patuloy pong magbibigay pa rin ng mga maulap na kalangitan. Bagamat humihina na ito, pa-northward po ang kilos over the Philippine Sea, pwede pa rin itong magbigay ng mga maulap na kalangitan at sandi-sandali ang pag-uulan lalo sa hapon at sa gabi. Sa parte ng Metro Manila, sa may Calabarzon, sa may Mimaropa, magkakaroon po ng mga pag-uulan sa mga lugar na yan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Meron namang strong to gale force gas ang mararanasan po, no, aasahan natin sa ilang bahagi po ng Luzon dyan sa Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Sa Visayas area naman, buong Visayas po, mostly cloudy skies din na mayroong scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Sa Panay Island, Negros Occidental, kasama po sa mga karanas ng may strong to gale force gas o yung mga malalakas po na hangin. Sa parte naman ng Mindanao, asahan po natin ng maulap na kalangitan at bandang hapon yan at sa gabi naman may mga isolated rain showers or thunderstorms. At ito po, mas mahina po ang mga ulan dito po sa parte ng Mindanao kumpara sa Luzon at sa Visayas. Dahil nga po ang Bagyong Francisco ay mas malapit yung extension ng hangin dyan sa parte po ng Luzon at sa parte ng Visayas. Ito po ang ating pinaka bottom line sa update sa lagay ng ating panahon. Ulitin ko po, no, pinakamaulan po sa parte ng Luzon at ng Visayas, scattered rains and thunderstorms halos buong maghapon, no. At sa parte naman ng Mindanao, sa hapon at sa gabi lamang usually mga pag-uulan. Mas delikado po yung mga malalapit na lugar diyan sa Typhoon Francisco. Kaya hangga't hindi nakakalabas na ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco na yan, ay mas maganda wag muna pumalaot ang mga kababayan natin. Eto ho, mga senior natin, mga nanay ko ho dyan na laging nagko-comment at laging nakasubaybay sa weather update ni Kuya Francis. Lubos ho ako nagpapasalamat. Unang-una, bibigyan ko po kayo ng mga paalala. Lagi kayong mag-antabay sa ating weather update. Madaling araw pa lamang, nagbibigay na tayo ng update sa lagay ng ating panahon. Pakinggan nyo lang yung update ko mga kababayan at marami tayong makukuhang impormasyon. Pangalawang paalala, linisin ang kapaligiran, especially sa mga low-lying areas sa Metro Manila. Yung mga crowded places dyan, maraming basura, linisin sa Eastern Visayas, sa parte ng Mindanao, para kapag nagkaroon tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan tulad kahapon, ho? Alam naman natin sobrang lakas ng mga pag-uulan at yung mababang lugar at baradong mga kanal ay nagkakaroon ng biglaang pag-apaw po ng tubig. Pangatlong paalala, i-ready ang payong, jacket, kapote dahil ngayon officially nagsimula na talaga ang wet season at atin po itong nararamdaman na. Do hindi pa talaga bugso at palagian yung mga pag-uulan, mainit pa rin nating mga nararanasang panahon. Pero asahan nyo, by next week o sa mga susunod na mga araw, magtutuloy-tuloy po ang mga pag-uulan, hindi lamang dahil sa habagat, dahil sa panibagong sama ng panahon na nade-develop po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isang paalala pa, mag-stock ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw dahil nga po sa banta ng pabalik-balik o laging may sama ng panahon dyan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Paglabas ng Bagyong Francisco, may isa pa tayong i-monitor. Etong banta ng panibagong bagyong papasok sa ating bansa, ang Bagyong Gardo, na ngayon ay Higos International name ang tawag po sa kanya. Panghuling paalala ko, nalayan ko sinasabi mga kababayan, ipanalangin natin sa Panginoon na wala na pong pumasok na malakas na bagyo. At huwag na tayong magreklamo. Ang dami ngayon nagre-reklamo sa atin. At sinasabi, Kuya Francis, lagi mo sinasabi may malakas na bagyo. Bakit hindi namin maramdaman o maranasan? Actually, malakas talaga na bagyo ang Bagyong Francisco. Naging super typhoon yan. Totoo po yun. Pero hindi lamang yung tumatama sa kalupaan natin at yung pinaka-extension ng kanyang hangin hindi humahagupit o hindi humahampas sa kalupaan ng ating bansa. Kaya wala masyadong direktang epekto. Pero imagine niyo yung pinaka-sentro, pinaka-mata ng bagyo, yun po ang talagang merong super lakas po o yung tinatawag natin na life-threatening na lakas ng hangin. Mga kababayan ko, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update. Babawi na lamang po ako sa next update. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta kay Kuya Francis sa ating weather update ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat. God bless po. Mag-ingat po tayo.